Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ayon po sa Okta Research, 80% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan mga kababayan. Ibinahagi ni Chel Jokno ang survey result. Ito mga kababayan, survey po ng Okta Research kaugnay ng issue ng impeachment laban kay Sara Duterte. At lumalabas sa resulta na 80% po ang pabor sa impeachment. So, ibig sabihin ng 80%, 8 sa bawat 10. 80%. At 80 po, 80 sa 100 ang pabor sa impeachment proceedings, impeachment trial ni Sara Duterte. Ayon sa kanya, may malaking bahagi ng respondents ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng proseso na niya ay mahalaga para sa transparency at pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ang naturang pahayag ay nagbunsod ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na sa usapin ng legal na proseso at pananagutan. Sa ganito mga diskusyon, mahalaga ang pagtingin sa kabuuang datos at ang pag-unawa sa proseso na sinusunod sa ilalim ng batas. Ayan po mga kababayan. Kasi sa totoo lang, bakit ayaw nyo ituloy yung impeachment, lalong-lalo na yung mga DDS? Ito naman ay proseso. Hindi naman po ito automatic na mako-convict si Sara Duterte. Diba? Kaya nga tinatawag po ito nga impeachment proceedings, impeachment trial. Trial po ito. Ipapakita ng kampo ng prosecution yung kanilang mga ebidensya na magpapatunay na ito nga pong si Sara Duterte ay nakagawa ng mga bagay na grounds para siya ay ma-impeach. At ito ng mga kampo ni Sara Duterte ay meron ding pagkakataon para kontrahin yung mga ebidensya na ipipresenta ng prosecution. So yun po yung proseso, mga kababayan. So bakit kayo natatakot? Ano ang inyong dapat ikatakot kung wala naman talaga kayong kasalanan? Kasi lagi nilang sinasabi, wala naman, hindi totoo yung mga binibintang sa kanya, yung mga Mary Grace Piatos na yan. Wala namang kwenta yan. Yun naman pala . Kung sa tingin ng mga DDS, kung sa tingin ng mga abogado ni Sara Duterte na wala silang dapat ikatakot, na kwento-kwento lang, na hindi makukonvict si Sara Duterte, di dapat ituloy niyo yung proseso. Doon yung patunayan na talagang walang sala itong si Sara Duterte. Mas maganda nga yun mga kababayan . Biruin nyo, dadaan sa proseso, mapapanood ng lahat ng Pilipino yung mangyayaring impeachment trial, at kapag napatunayan ng mga abogado ni Sara Duterte na wala talaga siyang kasalanan, edi mas lalong marami ang bibilib sa kanya at mas lalong maraming hahanga sa kanya kasi nga napatunayan na wala talaga siyang kasalanan. Diba? Sa tingin ko mas maganda yon. At kapag napatunayan nila na hindi sangkot sa katiwalian itong si Sara Duterte at paliwanag niya kung saan napunta yung mga milyon-milyones na confidential funds na ayon sa prosecution ay nilustay ni Sara Duterte, malaking malaking vindication para sa kanya. At maraming tao syempre ang kakampi na sa kanya kasi wala naman pala, hindi naman pala totoo binibintang kay Sara Duterte. Yun po yung proseso ng impeachment. So ano yung kinakatakot ninyo? Diba? Kung wala talagang kasalanan, edi magharap-harap kayo sa korte, diyan sa Senado, sa impeachment trial. Bakit ngayon natatakot kayo? Bakit nyo pinapahinto ang impeachment proceedings? Humingi pa kayo ng saklolo sa Supreme Court para ihinto yung ginagawa dyan sa House of Representatives. Bakit? Gusto nyo ng due process, di ba? Gusto nyo ng due process? Yan po ang due process. Kaso, ang gusto nila mangyari, do not process di ba? Do not process, ihinto nyo yung ginagawa nyo sa House of Representatives. Itigil nyo rin yung inyong hakbang para ma-impeach si Sara Duterte. Ayun ang gusto nila mangyari. Ano ba talaga ang kinakatakot ninyo?
ang lumabas, ang katotohanan, ang maungkat, ang mga bank accounts, ang mga statement of accounts, ano-ano ang mga bangko na napondohan nung panahon ni Pangulong Duterte at nung Mayor si Sara Duterte. Ano kinakatakot ninyo? Makita doon na biglang dumami ang mga assets ng mga Duterte? Ayaw niyong mabuksan yung di umano'y sinabi ni Trillanes na joint account ng mga Duterte. Ayun ba kinakatakot ninyo? Kinakatakot nyo na baka makita roon na doon pumasok sa mga account ng mga Duterte yung mga confidential funds? O kung wala naman talagang ganong nangyari, bakit kayo matatakot sa impeachment? Ilang naman yung tanong ko eh. Mas maganda nga yun. Alam niyo mga kababayan, lalo-lalo kayo mga DDS, kapag napatunayan ng mga abogado ni Sara Duterte at siya'y na-acquit dahil wala ngang sapat na ebidensya, sigurado mananalo si Sara Duterte. Mas lalo nga maraming Pilipino kakampi sa kanya. Pero hanggang ginagawa nyo ito, pinipigilan ninyo ang impeachment, mas lalong nagagalit ang mga tao. Kasi nga, batay po sa survey, 80% ng mga Pilipino, 8 sa bawat 10 Pilipino ay gustong matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Ako nga mga kababayan di ba sinasabi ko palagi, para sa akin, kahit hindi makakonvict si Sara Duterte, kahit hindi makakonvict, matuloy lang yung impeachment para matingnan yung mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution at kung paano ito kokontrahin ng mga abogado ni Sara Duterte na grabe, 16 16 na bigating mga abogado na. Takot pa kayong humarap sa impeachment? Humingi pa kayo ng suklolo sa Supreme Court? Ano ikinakatakot ninyo? Di ba? Lumaban na lang kayo. Yung bloodbath na sinasabi ni Sara Duterte, ituloy ninyo. Bloodbath pa tapos atras pala. Matatakot. Ha? Eto, pakinggan natin na itong si Kong Meow Meow. Tungkol po sa impeachment ni Sara Duterte kasi ayon sa kanya, pointless. Pointless daw. Bakit pointless? Kong Meow Meow. Because for the impeachment, you only need 1/3 of Congress, right? Getting 106 votes shouldn't be too hard for them. It's harder now than it was last year because we're getting closer to the 2028 elections, and Vice President Duterte is still the front runner. And that's basically said by practically everyone. Even the administration does not deny that Vice President Duterte is very popular and that voting yes towards the impeachment would be detrimental to their future campaigns. And secondly, is the issue regarding the Senate. It's not 1/3, but they need a 2/3 vote in the Senate in order to pass that. And I don't really see them getting those numbers in the Senate, especially considering that the impeachment is a long process. So after the Senate trial voting would estimate that if they try to rush it as much as possible, and if the situation does not escalate in the Middle East, that would lead to further delays. They might do it by near the end of the year, and by then it will be very, very close to the 2028 elections, and the senators will be cautious in making such a radical notion that they would vote yes to impeaching the highest voted official in Philippine history. Because for the impeachment, you only need Okay. Sabi ni Barsaga, doon lang sa sa Senado. Kasi sa House, sabi niya, may numero ang House of Representatives. At sigurado, yan po ay matatransmit sa Senate. At sa Senado naman daw, mukhang malabo raw makakuha ng numero. Etong nagsusulong na impeachment kay Sara Duterte. Sabi ni Barsaga, ayun naman pala eh. Kung sa tingin ninyo, hindi yan makakalusot sa Senado at hindi makakonvict si Sara Duterte, bakit ayaw nyong ituloy? Yun yung tanong Bakit ayaw nyong ituloy? Ganun naman pala yung tingin ninyo na hindi makakakuha ng boto dyan sa Senado.
Di ba? Ayun naman pala eh. Sa tingin nyo pala, walang numero sa yung mga gustong ma-impeach si Sara Duterte. O dyan sa Senado. Eh, di dapat ituloy ninyo. Wala naman pala mangyayari. O. Di ba? Pointless daw. At marami raw mga matatakot na mga politiko. Kasi nga, itong si Sara Duterte ay front runner daw. Paano naging front runner? Front runner siguro sa Facebook. Front runner. Kasi ang dami niyang trolls. Pero, kung titingnan nyo, nakaraan, di ba, naglabas ang may survey na lumabas na ang popularidad ni Sara Duterte, ang kanyang satisfaction ratings ay bumagsak ng 8%. At ang numero sa Visayas, bumabagsak na. Kaya yung sinasabi na ito ni Kong Miao Miao na frontrunner si Sara Duterte, hindi po hindi po yan totoo. Sinasabi lang malakas. Malakas mang asar. Pero hindi po siya malakas sa taong bayan. Kasi nga kung malakas sa taong bayan, bakit 80% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa impeachment ni VP Sara Duterte? Iyan naman pala Hindi naman pala kayo kinakabahan Wala naman palang dahilan para umatras kasi nga sinasabi ninyo, sabi ni Kong Miao Miao na wala namang numero sila sa Senado. Di tuloy na. Magkaalaman kung ano talaga ang totoo. Puro lang kayo ngaw-ngaw puro lang kayo salita. At pointless daw, hindi pointless yan. Kasi maraming Pilipino, 80% ng mga Pilipino, 8 sa bawat 10 mga Pilipino ang gustong malaman kung saan napunta ang confidential funds ni Sara Duterte at saan napunta. Yung ilan yon? 100 ilang million yon in just 11 days naglaho. At gusto ring malaman ng mga tao kung sino si Mary Grace Piatos. Ayun po yung gusto naming malaman. Ayan po yung accountability, transparency. Dapat malaman po ng mga Pilipino yan. Kaya po dapat po matuloy ang impeachment. Ang proceedings, impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya kung hindi siya makakonvict, hindi. O di panalo yung yung kampo ni Sara Duterte. Pero dapat tumaan, hindi yung pipigilan ninyo. Dapat matuloy ang proseso. Ngayon, nahalata kayo Pinipigilan ninyo Pati si POA, Attorney POA, ginawa niyong abogado. Kasi sabi nila, kapag abogado, hindi raw pwedeng ipatawag para maging resource person o witness. Na-interview na yan sa sa Quadcom dati o sa office, Committee on Good Government. Nagsalita na yan si POA na may kinalaman siya. Ngayon, iba na sinasabi. Bakit kinuha si POA? Para hindi siya maimbitahan bilang witness. Magagaling to, mga utak mga wais tapos kumuha ng mga di kalibreng mga abogado. Akala ko naman talagang ipaglalaban nila ang karapatan ni VP Sara Duterte at haharangin ng mga ebidensya o kukontrahin ng mga ebidensya ng prosecution. Yung pala, hihingi ng tulong sa Korte Suprema. Hihingi pala ng saklolo. Talagang lalaki na ang bayad sa inyo tapos yun lang ang gagawin ninyo. Lumaban kayo. Magharapan kayo sa korte. Yun ang pinakamaganda. Yun ang abangan natin. Diba? Lamang po ang ating pag-usapan sa ngayon. Gusto ko lang malaman ninyo na 80% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya sana matuloy ito. Iyan po ang gusto ng taong bayan. At yung sinasabi ni Kong Miao Miao na pointless, hindi po pointless. Mas maganda nga po yun kasi sa isip ninyo, hindi mananalo ang impeachment, hindi matutuloy ang impeachment, hindi makukonvict si Sara Duterte. O kung yan ang paniniwala ninyo, mas magandang matuloy nga para malaman kung tama ba o totoo yung sinasabi ninyo. Diba? Kung Miao Miao, Meow. Meow, 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 meow. So yan lang po mga kababayan, abang-abangan natin kung ano mangyayari. Ano na ba ang balita sa impeachment? Holiday po ngayon. So after ng Holy Week, matutuloy na naman po ang
paghahanap ng probable cause. Yan po sa House of Representatives sa pangunguna ng Committee on Justice, yan po sa Kongreso. So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.